Yo, what's up? It's your boy Kiro back at it again with some yapping session. And today, yung gusto ko lang pag-usapan is about being secure to yourself or how good it is being secure to yourself. May sense ba? Like, kung gaano kasarap sa feeling, maging secure sa sarili mo in general, sa lahat ng bagay as in. Pa-relationship man, akads, basta, in general. Parang ngayon kasi, personally, I'm gonna start talking about my personal life. Sarili ko muna. Kung bakit ko nasabi ang sarap sa feeling, maging secure sa sarili. Kasi, dati, duman din ako sa pagiging insecure sa lahat ng bagay. I mean, until now, I still get insecure by something or at someone, ganyan. Insecure pa rin ako pero hindi na pares ng dati na super ko. Hindi na pares ng dati na dinadown ko yung sarili ko dahil insecure ako. Ngayon, nai-insecure ako pero hindi ko na dinidiminish yung self-worth ko. Unlike before, yung mga nakaraang taon, months, ganyan. Pero ngayon, parang nasa point na ako ng life ko na parang wala na akong pakialam sa... I mean, may pakialam pa rin naman ako sa iba. Pero, kumbaga, ngayon, pinipili ko na lang yung mga bagay na pinapapasok ko sa buhay ko, sa sarili ko, or sa utak ko para hindi maapektuhan ng maigi yung mental peace ko, yung peace of mind ko. Pero yun na nga, going back, dati, yun, I was really insecure about a lot of things, although until now, pero yun na nga. Masarap sa feeling na maging secure sa sarili mo. Kasi, yun nga, parang nagkakaroon ka ng standard for yourself and nagkakaroon ka ng necessary na walls to protect yourself from negative things na lumalapit sa'yo or na binibigay sa'yo ng mundo. Like, yours, alam mo yun, gusto ko dumating sa point na I am so secure of myself to the point na hindi ako naaapektuhan ng mga kahit anong negative na sinasabi sa akin ng ibang tao. Alam mo yun? Like yung mga negative na na unnecessary or parang irrelevant naman. Pero syempre, kailangan pa rin natin matutong mag-take ng criticism, ng constructive criticism. Kasi, I don't know, like, some people kasi doesn't really know the difference between constructive criticism or simply bullying. Kasi may mga taong talaga ganun. Akala nila, they're just criticizing people, but yung impact nun sa ibang tao, parang binubully na nila yung ibang tao. Kaya, ayun. Nasulat ko to sa sa journal ko, yung nawala akong journal, pero ayun nga, basta yung nakalagay doon, I want to be so secure of myself. Kahit na, to the point na kahit anong negative shit yung iba to sa akin ng buhay, wala akong pakialam. Kumbaga, I'm still secure of myself. I'm still whole. Hindi mababawasan yung pagkatao ko kahit na ano yung sabihin ng ibang tao sa akin, ganun. And I think it's really important sa atin. I mean, sa lahat, it's really important for us to learn how to be secure to ourselves kasi parang sometimes kasi being insecure drives us to do stuff na alam natin na ikasasira natin at ng relationship natin sa ibang tao pero still we're still gonna do it kahit kasi nga insecure tayo eh. Like minsan may mga nasasabi din tayo out of insecurity. I mean parang pinoproject mo sa ibang tao yung insecurity mo. And kapag secure ka na sa sarili mo, parang alam mo yun, hindi ka makakaramdam or hindi ka makaka-feel ng judgment from other people. And at the same time, ikaw din, parang hindi mo sila i-judge kasi parang iniisip mo na, okay, this is something I would do. Or, okay, this is something na gagawin ko dati, ganyan. Like, parang sasabihin mo na lang if, kunwari, may nakita kang someone na may ginawang, let's say for example, cringe for other people. Pero ikaw, parang iisipin mo lang, damn, that's cringe. Pero at the same time, let people enjoy things, something like that. Pero yun nga, nakakatuwa kasi
ngayon talaga looking back sa progress ko. Kasi, ayun nga, natuto na rin kasi ako ngayon na parang hindi ikumpara yung sarili ko sa ibang tao. Although sometimes nag-slip pa rin talaga eh. Parang dumadaplis pa rin ako sa point na parang kinukumpara ko pa rin yung sarili ko sa ibang tao. Pero thankfully and gratefully, ano na lang, kumbaga paunti-unti na lang. And yun, parang ngayon natuto ako na ikumpara yung sarili ko sa kung sino ako kahapon, nung nakaraang buwan at mga nakaraang taon. Kasi gano'n naman talaga dapat. You should just compare yourself kung sino ka kahapon. Something like that. Kasi every person na nakakasalamuhan natin or every person na kilala natin, iba't iba yung paths and journey natin sa buhay. Kaya parang it doesn't really make sense if i-compare mo yung sarili mo sa ibang tao. Kasi lahat ng tao unique. Okay? Kahit na sabihin natin na may similarities kayo ng someone, like kahit sa sino, unique ka pa rin. Okay? You're still unique. Every person is unique, so please don't compare yourself to others. Kasi yun nga, comparison is the thief of joy. Once na kinompare mo na yung sarili mo, di ba? May feel bad ka na sa progress mo. May isip mo na, ay, like, worth it pa ba tong ginagawa ko? Kasi si ano, ganto, ganyan. O, di ba? Hindi ka na magiging proud sa kung ano yung ginagawa mo. Kahit na gustong gusto mo yung ginagawa mo, still, masasad ka pa rin at may feel bad kasi nag-start ka nang ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. Although, yeah, I get it na it's really hard. Lalo na kapag nasanay ka na sa pattern na yun. Pero I think kaya siyang i-work out paunti-unti lang. No, start by being kind to yourself and start by reassuring yourself, saying positive things about yourself. Kahit na mga maliliit lang na bagay about yourself, pansinin mo. 'Di ba? If walang nakakapansin, ikaw pumansin sa sarili mo. I know this would sound, I know this would sound very easy to do. Yun nga, it's very, madaling sabihin, mahirap gawin. Pero again, magiging madali ang mga bagay-bagay kapag sinimulan mo. And that's very ironic kasi sometimes I suffer din sa ganun. Like, wala akong nagagawa kasi hindi ko sinisimulan. Perfectionist thing. Pero that is something I'm working out pa rin until now. And sa ibang usapan yun. Pero yun nga, ewan ko, feeling ko na na-divert niya yung usapan. Yung context nitong buong vid. Sa gusto kong iparating. Pero yun nga, like, sana, di ba, as time goes by, ngayon, especially ngayon, let's try to learn how to be secure on ourselves. Kasi, it's very important kasi dapat lahat tayo alam natin kung ano yung pinagkaiba natin sa ibang tao or kung ano yung worth natin as a person. Alam mo yun? For example, sa relationship, 'di ba? Ngayon kasi, personally ngayon, sa relationship, when it comes to relationships, nasa point na ako ng buhay ko na pag may ginawa ka something sa akin, I don't really care, bro. Bye. As in, babay na kagad. Yeah, ganun na ako ngayon. Kasi parang, I think, what's the point of bargaining or begging for you to stay if, in the first place, ginawa mo na yun sa akin, di ba? Like, I am not that insecure to beg you to stay or to beg you to love me again or what. Instead, ihahatid pa kita sa labas. Papaalis ng ihahatid pa kita sa labas. Ihahatid pa kita sa pintuan palabas ng buhay ko. If ever man. Okay. Dapat alam mo yung self-worth mo and all, ganyan. Pero yun lang. Ayun lang guys. Kung may sense pa yung pinagsasabi ko dito. Kumbaga, hiniyahan ko lang kasi yung sarili ko na magsalita eh. Like as in, di ko na inisip kung ano yung sasabihin ko. Kumbaga, hinayaan ko na lang yung sarili ko magsalita at magyap ng magyap. Pero yun, let's all learn how to be secure in ourselves. Kasi ganun naman talaga dapat. Let's learn to, let's learn how to be secure in ourselves
para sa ibang tao at para sa sarili natin. Gets? Okay. Thank you so much for listening, guys. Bye.